Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Michael Mariano. Share ko lang po kung ano po nangyari sa buhay ko. Last 3 years po ang nakalipas nang ako mild stroke po. That time, 5 a.m. ng madaling araw, umaga, dumating yung parents ko, galing sila sa Star City, may dalang pagkain na burger. Ginising ako. Then pinakain ako ng burger. Pagkakain ko ng burger, hindi na po ako makahinga. Ginawa ko, hirap na hirap ako huminga. Minom ako ng tubig, minom ako ng Newsep. Tapos wala pa rin. Ginawa ko, pumunta ako sa CR. Sinundot ko yung lalamunan ko para sumuka, para matanggal yung kinain ko. Hindi po lumabas. And then pagkatapos po nun, nag-nebulizer ako. Useless na, wala pa nangyari. Sabi ko, paano ba to? Nakamatay na yata ako, sabi ko. In that time, layo kasi ako sa Panginoon eh. And then wala no choice na, ginawa ko, pumasok na ako sa kwarto, humiga ako sa kama, tapos sabi ko, Lord, kung talagang kukunin mo na ako, ikaw na po bahala sa mga anak ko. Ayun, after ng 2 hours, ginising ako ng kapatid ko. Pag-gising sa akin, kuya, tulungan mo naman ako kasi yung pintuan namin na iwan nakalak. Pag tayo ko, sabi ko, normal na ako. Sabi ko, paano ba to? Nagkaroon ako ng parang sa isip ko utang na loob sa Panginoon kasi binigyan niya ako ng chance ulit na panibagong buhay eh. Tapos kinabukasan nun, ang pagpasok sa trabaho, ang gulo na ng isip ko, kakaisip kung saan ako lalapit na church kasi sabi ko may utang ako kay Lord, kailangan yung buhay na yun na hiniram ko sa kanya, kailangan magkaroon ng silbi, magkaroon ng buhay, mabigyan ko ng katarungan para sa kanya. And then naghanap po ako ng church, iba-ibang church, pero parang hindi pa rin ako okay dahil may doubt pa rin po ako. Nung sabi ko parang may kulang pa rin, sabi ko kasi iniisip ko yung mga worries ko, mga problema ko sa buhay, yung mga priorities ko. Magulo ang buhay ko, sabi ko. Pero nung time na nag-decide na ako talaga mag 100% kay Lord, Jack, talagang titiyakin ko sa inyo, binago ni Lord ang buhay ko. Hindi ko alam kung anong naramdaman ko, grabe, kasi binago ni Lord ang footstep ko, yung lakad ko. Binago niya mga kaibigan ko. Binago niya yung habit ko. Binago niya yung isipan ko. Tapos number 1 ang tinanggal niya sa akin, yung pagsasalita ng di maganda, nagmumura. Tinanggal sa akin ni Lord yun. Sabi ko, grabe. Tapos tinanggal niya sa akin ng bisyo. Lahat ng bisyo, wala na ako. Inaamin ko, may banda kasi ako. Nagda-drugs ako that time. Nagbibanda ako para ganado ako kumanta para may-perform sa harap ng maraming tao. Ayun, ang sa akin po, gusto ko pong i-share sa inyo na gusto ko kasi maranasan nyo yung naranasan ko ngayon, na kung paano ko binago ni Lord yung presensya na naramdaman ko. Gusto ko ipasa rin sa ibang tao na nahihirapan na katulad na nangyari sa akin noong araw. Sabi ko, Lord, tutulong ako sa iyo, Lord. Gagawa ko ng paraan, Lord, para po mabigyan ko kayo ng karangalan, Lord. May taas po pangalan nyo, dakilain po kayo, Lord. Yun ang nasa isip ko lagi, yun ang aim ko. Ngayon, ang aim ko, para makawin ng soul. Ang tanong ko lang mga kapatid, sure ba kayo na ligtas kayo? Kasi sa panahon po ngayon, kailangan po natin, panahon na po ni Kristo ngayon, panahon nasa pa tayo, kapanahonan na. Tatanong ko lang po,
gaano po ba tayo ka-close kay Lord? Kasi, ano yun eh, paano tayo magkakaroon ng time kay Lord? Kung hindi ka nagpe-pray, hindi ka nagdadasal. Importante, hindi po importante ang religion dito. Importante yung relasyon sa Panginoon. Paano po natin masabing close tayo sa Panginoon? Kung hindi ka nagsisimba, hindi ka nagdadasal. Ngayon, ang karamihan ng tao nagsisimba tuwing linggo lang. Tuwing linggo ka lang magdadasal, minsan hindi pa. Isipin mo, paano ka magiging close kay Lord? Paano po tayo magiging close kay Lord? Isipin niyo po. Tapos pray ka ng pray. Paano yung dasal mo? May problema ka. Sabihin mo kay Lord, baka maputulan ka ng ilaw. Baka mahatak ang kontador niyo. At ang tanong ko, papakinggan ka ba ni Lord? Isipin mo, kapatid. Baka sabihin siya ni Lord, bakit? Close ba tayo? Close ba tayo? Bigyan ko kayo ng sample mga kapatid. Kung halimbawa sa mag-asawa, wag mong kausapin ang asawa mo ng 1 week. O sa linggo mo lang siya kausapin. Sa tingin mo, close ba kayo ng asawa mo? Hindi kapatid, hindi. Ganon din si Lord. Kailangan si Lord, kung anong ginagawa mo sa asawa mo, relasyon mo sa asawa mo, ganon din kay Lord. Kausapin po natin siya. Paano niya may bibigay yung gusto niya sa iyo kung layo ka sa Kanya? Tama po. Hindi natin masabi ang buhay, kapatid. Kasi hindi natin alam kung kailan tayo kunin ni Lord. Ang sabi ng Panginoong Kristo sa Hebrews 9:27, minsan lang mamatay ang tao pagkatapos ng paghukom na. Paano yung kaibigan kung mangyari sa buhay mo hindi ka handa, hindi ka ready? Isipin mo, pwede bang sabihin mo pagharap mo sa Panginoon, paghukom? Pwede bang sabihin mo, Lord, pwede ba bigyan mo ko ng chance kahit 30 days, balik mo ko sa lupa? Pwede ba yun? Hindi po, mga kapatid. Tayo nilagay ni Lord sa lupa ito, dito sa mundong ito. Hindi para, just to remember, hindi po. Hindi para makilala lang, hindi po para sumikat. Tayo nilagay ni Lord sa lupa to prepare our eternity. Para po sa ating kalawang buhay sa langit. Yan ang ano ko sa inyo mga kapatid. Imulat po natin ang ating mga mata. Ang Panginoong Kristo lang po ang tanging tagapagligtas po natin, ang Panginoon natin. Kasi po wala po kayong ibang makikita kahit saan. Si Kristo lang po nagsabi ng John 14:6. Kahit anong klaseng sekta ka, kahit anong inakaniban mo, tignan mo yung kahit sino nandyan. Kahit sinong apostol nasa Biblia, si Kristo lang po ang nagsabi ng John 14:6. Hindi po tayo makapunta sa Ama kundi dadaan sa Kanya. Dahil siya po ang katotohanan, ang buhay. Ang maganda diyan, kapatid, tanggapin natin si Kristo. Magsisi lang po tayo. Yun lang po hinihintay ni Lord. Tanggapin natin siya bilang tagapagligtas. Mabait ang Panginoon, mahal po tayo ng Panginoon. Pantay-pantay po tayo kay Lord. Wala po siyang kinikilingan. Yan po ang masasabi ko. Habang hindi pa huli ang lahat, mga kapatid, kayo po, pwede po kayo mag-decide. Kayo, kung nasan ka man kaibigan, gusto kong naanyayahan kita na kung narinig mo man ang boses ko, ito na yung time. Bigyan natin ng panahon ng Panginoon. Hindi natin masabi ang buhay natin. Hindi natin alam kung saan tayo putungo. Pero sabihin siyo kapatid, relasyon ang importante sa Panginoon, hindi ang religion magliligtas sa atin. Bakit daw po sabi ng mga kapatiran ng ibang tao, tinatanong, ano ba yung born again na yan? Bago lang yan. Born again. Hindi nila alam. Panahon pa ni Kristo may born again na. Panahon pa nila Pablo, Apostol Pablo, nila Pedro, may born again na. Nasa John 3:3 po.
Ang sabi ko sa John 3:3, maliban na ikaw ay pinanganak na muli, hindi ka makakita ng paghahari ng Diyos o kaharian ng Diyos. Mga kapatid, ibig sabihin, lahat ng pupunta sa langit, kailangan ipapanganak ka muli. Hindi po literal. Hindi po literal, kundi pag tumanggap ka sa Panginoong Kristo, para ka ng bagong nilalang. Iyon po ang ibig sabihin nun, mga kapatid. Kaya inaanin niya ako kayo, mga kapatid, kung nasan ka man, sumabay ka sa panalangin ko. Kung ano man ang ginagawa mo, nasa sasakyan ka, nasa bahay ka, nasa opisina ka, kapatid, sumabay ka sa panalangin ko. Itong panalangin ko na to, maaaring abutin ka ng Panginoon Kristo. Tanggapin mo lang siya. Papasukin mo sa puso mo. Dahil ang Panginoon Kristo, sabi niya sa Revelation 3:20, ako'y nasa tapat ng iyong pintuan. Ako'y kumakatok at tumatawag. Kapag ako'y iyong pinapasok, kakain tayo mag-asalo. Ano po yung pintuan? Hindi po literal. Yun po yung puso. Pag pinapasok nyo ang Panginoong Kristo sa puso nyo, hindi ka naiiwan ng Panginoon. Magkasalo na kayong kakain. Kaya kapatid, sabayan mo lang itong panalangin ko. Maikling panalangin ko. Hallelujah. Panginoong Kristo na makapangyarihan sa lahat, Lord. Hallelujah. Panginoon, dalangin ko po, Lord. Kung sino man ang makarinig ng boses ng tinig na to, Panginoon, makanood ng video na to, Lord. Dalangin ko, Lord. Hipuin mo kung nasaan man siya, Lord. Kung ano man ang ginagawa niya sa mga oras na to, Panginoon. Dalangin ko na hipuin niyo ang puso niya. Pumasok kayo sa puso niya, Lord. Hallelujah, Panginoon. Alam ko pong kapangyarihan kayo kung nasaan man ang mga tao na to, Lord, na hinahanap natin, na matagal nang hinahanap niyo po, Lord, ang kanilang mga puso, ang kanilang kaluluwa, Lord. Hallelujah. Panginoon, itataas ko po sa inyo ang mga tao na to, ang mga makakarinig, Panginoon. Ibibigay ko sa inyo ang kanilang puso. Ikaw po ang maghari sa kanila, Lord. Pumasok ka sa buhay nila. Ikaw po ang kumilos. Hallelujah. Lord, dalangin ko po na hindi po mawawalan ng saysay itong ginagawa namin, Lord, para sa pangalan mo, Panginoon. Panginoon, kayo po ang nakakaalam sa buhay namin, Lord. Ipuin niyo po ang puso nila. Ipuin niyo po ang buhay nila, Lord. Dalangin ko po, Lord, na bigyan niyo po kami ng kalakasan. Bigyan niyo po kami ng atensyon, Lord, na para makuha namin ang lahat ng mga tao, ang lahat ng mga kaluluwa. Dahil po nakakaawa po pag nangyari ang rapture, pag may naiwan, Lord. Panginoon, ang tanging iwan po, Panginoon, ng salita sa kanila, na hindi sila magsisisi pag tinanggap nila ang Panginoong Kristo. Kahit kailan, tanggapin nyo lang po ang Panginoong Kristo. Ang buhay nyo po ay hindi nagbabago kailan-kailanman. Hallelujah. Panginoong Kristo, maraming salamat po sa napakadakilang pagpapala, sa napakadakilang pagmamahal nyo, Lord. Alam ko po, Lord, na ikaw po ang maghahari at ikaw po ang titingalain at dadakilain namin, Lord. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon. Binabalik ko sa inyo ang lahat po ng papuri, pasalamat sa matamis na pangalan ni Kristo. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Mga kapatid, mahal na mahal po tayo ng Panginoon. Kayo po ang magsasabi niya, kayo po makakaramdam niya. Pag kayo hinipo ng Panginoon sa Kristo, hindi po kayo hindi niyo kayang pigilan yan pag oras na ng calling niyo, kapatid. Maraming salamat po. God bless po sa inyo lahat.